Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Malacanang ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, kumakalat na ang balitang si Pangulong Bongbong Marcos ay di umano'y arestado na matapos ang isang selyadong operasyon ng mga otoridad na pilit na ibinaon sa dilim ng gabi. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga security detail habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang isakatuparan ng isang utos na magpapabagsak sa trono ng kasalukuyang administrasyon sa harap ng nagbabagang krisis. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan ang mga nagbabagang ebidensya ay isa-isa nang isiniwalat ng mga otoridad na tila mga bombang sasabog sa mukha ng bawat Pilipino. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang lumantad ang mga dokumentong selyado ng ginto at bakal na nagpapatunay sa mga lihim na transaksyong nagpabagsak sa tiwala ng sambayanan sa loob ng maraming dekada. Ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba habang ang mga pader ay tila naglalaway sa takot dahil salamat na hindi na kailanman mabubura ng anumang yaman habang ang katotohanan ay unti-unti nang kumakawala sa tanikala ng kasinungalingan. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na paghahari o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa kapangyarihan kung saan wala nang sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng batas na walang kinikilalang posisyon? Gobyerno benta ko na yan di ba? Hindi sinasagot yung issue. Magpakita sila dapat ng dokumento. Yung kanilang like import cost. Mamaya na tayo sa import cost. Pakinggan muna natin siya. So, in short, you have my 100% cooperation na tutulungan yung mga kababayan natin. You have 100% na tutulungan ang kababayan natin. Talk is cheap. Madali lang po sabihin ng kahit sino na tutulungan ng ating mga kababayan. In the first place, kung gusto tulungan ng ating mga kababayan, bakit itinaas ang presyo ng petrolyo, ng Petron? Hindi lang yan, lahat ng mga gasolinahan, mga kababayan, hindi pa naman tayo nauubusan ng fuel o ng langis o ng crudo, ng iba't ibang klaseng langis. Bakit kung tutuusin, ay kung totoo na sinasabi niya na willing siyang ibaba yung income niya at tutulong siya 100% sa ating mga kababayan, hindi mo pwedeng ganun ang statement. Teka, pag may sinabi pa. Sir, sorry pa ako lang. Sir, sa banggit nyo, you're willing to lower the income. Meron ba kami... Ibig sabihin ganito. Minsan, kahit na mas mataas yung pagkabili namin, kung yung market ay mababa, hindi bali na, sa sakripisyo na namin, bibili na namin yung mas mahal na crude. Okay, kung minsan, kahit mas mataas daw ang kanilang binibili, di ba? Okay na lang, magsakripisyo na lang sila, tapos bababaan yung presyo. Tingin nga. So, relative income. Para lang sigurado hindi tayo ma-run out of crude oil, ganon. How about rollback, sir? Meron kaya? Ang presyo based on replacement value every day. Okay. Ang presyo based on replacement value every day. Yan ang in-explain ni Senator Marcoleta kahapon sa Senate na ipakita ninyo yung import cost, yung timeline. Kailan kayo nag-replace o nag-replenish? Hindi everyday magcha-charge ka. Ayun ang, in-explain niya. Teka, tapusin natin. Tingin nyo, ibebenta mo at a loss, we can do that. Everybody can do that. Pero until when? After 1 month o after 2 weeks, bankrupt lahat ng oil company. Pwede rin yun kung yun ang tingin nyo mas mabuti. Kasi may sinabi po si Senator Marcoleta yesterday na about 3 billion pesos a day daw po ang kinikita ng oil companies. Not Petron. Not Petron daw. Willing to open Petron books to GOA to public scrutineering. Wala po kaming gustong i-take advantage na kita, especially during the crisis. Sir, are you open to... Ayan ang sabi ko. Ba dapat buksan ang books? Totoo ba o hanggang salta lang? Baka hanggang interview lang. Kasi iba yung statement sa takbo ng presyo ng gasolina sa pump mismo. Kayo dyan sa Pilipinas ang nakakaramdam. Iba kasi yung pagpapa-interview sa ginagawa. Tignan natin. The government imposes price caps, price ceilings on oil, and nabanggit niyo po, Willie, kung sa tingin ng gobyerno tama na take over yung Petron. Were you able to discuss this with the President? Ganito po, yung sinasabi mo, price control,
pwede gawin ng gobyerno yan, price control. Pero government will have to subsidize. Patay ang Price control, meron nga deregulation law, di ba? Paano may deregulation batas which is walang control ang gobyerno kung pipigilan nila itong mga negosyanteng ito sa paglalaro ng presyo. Wala namang problema doon sana kasi good and bad yan eh. May pros and cons yan. So kung matitino sana yung mga negosyante na hindi sila nagpa-price gouging or nag-overpricing, nagsasamantala habang sa ganitong krisis, 'di ba? Maganda yun kasi fair competition. Para yung mga negosyante, parang ano yan eh, parang nagtayo yung, let's say for example, sa isang barrio may isang tindahan lang. Yung isang tindahan, sobrang taas, ang sardinas niya, 100, isang lata. Then, syempre siya lang ang may tindahan sa isang barangay o sa isang kabundukan. So wala kang choice kundi bibili ka ng 100 pesos per sardinas. Pero dahil maraming, kunyari, may nagtayo ng mga ibang tindahan, 1, 2, 3, 4, 5, 'di ba? From 100, dahil may fair market competition, magiging $20, 20 pesos na lang yung isang sardinas, 'di ba? So ito 'yun, okay? Ito yung halimbawa na dapat itong mga oil companies, meron silang fair competition, hindi ka nagtataas ng presyo. Pero ang nakikita natin, parang nagiging kartel sila. Nagiging magkasabwat silang lahat. At yun nga, explain natin, pati yung DOE. So nakita ninyo, kasi hindi pa nagtaas yung presyo eh. I mean, natagtaas ang presyo, sorry. Hindi pa naman nauubos yung kanilang stocks sabi nga di ba nga, for 59 days. Pero bakit nag-double na? Mahigit pa, magti-triple na nga eh. From 55, yung diesel ba? Tama ako, may nag-comment dyan 120, 155. Nakita ninyo? So, iba yung sinasabi ni Ramon Ang, alright, sa, sa performance, sa takbo ng market. So, paano mo paniniwalaan to? Negosyante to pakinggan natin. gobyerno yan, $20-30 billion a year subsidy. I promise the public. Ang sabi niya? Patay ang gobyerno yan, $20-30 billion a year subsidy. I promise the public. Patay daw ang gobyerno. 30. Kasi sabi kong babaan ng, ano sabi dito? Teka, pagyan natin. Advantage on this fuel crisis. Hindi kami kikita Gano. ng mahigit pa sa normal. And I'm willing to even Pakinggan mo muna, uli. lower the income. Baliwala yung sa akin income. In fact, sabi ko nga Hanggang dito. patay ang gobyerno yan, $20-30 billion a year subsidy. I promise the public. To. Anyway, mga kababayan, so, hindi naman magsasubsidize ang government for the rest of your life. 'Di ba? Na libre ang, nabibigyan kayo ng gobyerno. 30 billion, 30 billion a year. 'Di ba? Patay daw ang gobyerno. Hindi nanakaw nga nila multi-billion. 'Di ba? Barya lang yung 30 billion na isa-subsidy sa ating mga tsuper o sa ating mga mamamayan. So ang question natin dito kay Ramon Ang na sinasabi niya na willing siya na kung gusto bilhin ng gobyerno pero binrush off niya yung tanong, 'di ba? Na about nag-follow up yung interviewer na yung issue sa pagbenta o ibenta ang Petron, yung company niya sa gobyerno, binrush off niya yun. Ang punto de vista lang naman natin dito mga kababayan, kung totoo ang sinasabi nila, particularly ni Ramon Ang na hindi siya nagtitake advantage. Gusto niyang tulungan ng Pilipino 100%. Gusto niya ibaba yung income. Anyone here, mga kababayan, ang presyo ng Petron, sino nagpagas sa inyo sa Petron? Mga palangga. Magkano? Saan to? 117 per liter na ang diesel. Nakita niya from 55 to 60, di ba? Sabi ni Susan Ramon Ang, tell it to the Marines. Okay? Walang negosyante, mga palangga, na hindi sila kikita. Ang problema natin dito, nakikita nyo ngayon kung hindi pa brought out, okay? Kung hindi pa binrought out ni Senator Marcoleta, hindi pa tayo magko-compute. Ang question, ipakita niya yung sinasabi niya sa COA, ganyan.
i-audit siya, ganyan-ganyan. Tama ba, COA ang sinasabi niya? Ilabas niya yung books niya. Ibig sabihin niya, o ipapa-audit, willing siya na open audit, di ba? I-audit, di ba? So ngayon, ipaliwanag mo, hindi nga chinek ng Department of Energy. Tinanong nga kahapon doon. Hindi, walang pakialam ng Department of Energy. Hindi natin makita yung import cost. Di ba? Para makita natin sana kung magkano yung presyo na binili nila from the supplier, kung from Russia, from Middle East. Di ba? Lahat yon. Yung insurance, taxes, presyo, di ba? Yung principal amount, kung magkano ang kanilang puhunan. Hindi pa pwedeng maniniwala lang tayo sa interview na yan. Di ba? Makikita doon, base fuel cost, yun nga, VAT, excise tax, which is gusto ngang cancelin ni Bangag, di ba? Yung excise tax kasi kawawa naman yung mga negosyante. Nakita ninyo, alam mo, double dead ang Pilipino dito. You know why? Kasi let's say, for example, okay? Yung sinasabi ni Bangag, ang akala natin maganda yun. Okay? Nung una, akala natin maganda sa mga maliliit, sa may mga negosyanteng, matino. So let's say, ika-cancel na. Sasabihin ni Bangag, kayong mga negosyante, huwag na kayo magbayad ng excise tax kasi nga dahil sa crisis. Diba? So ang gagawin ngayon ng mga mapagsamantala na negosyante, kinancel, okay? Sinuspend muna temporarily, hindi na muna magbabayad ng excise tax. Pero ang totoo, hindi nila kakanselin doon sa presyo ng kanilang mga produkto katulad ng gas, katulad ng gasolina. Meaning, double dead ang mga consumers. Kasi, for example lang, ang per liter, ang excise tax, kunyari lang, yung taxes na yon is piso kada litro. Okay? Piso kada litro, yung nakapatong doon sa presyo. So, nung kinancel ng gobyerno, sinuspend dahil mabait si Bangag sa mga negosyante. So, kung 1 million liters yun, sa piso, this is not actual, excise tax. Pagpapaliwanag lang na maintindihan natin. So, yung 1 million liters, tama ba? Kung 1 peso, meron natipid, okay? Si Petron, si Caltex, na 1 million for the 1 million liters. Ngayon, mga kababayan, pero hindi niya naman kinancel Di ba? Hindi niya naman kakancelin doon sa consumers. So, lugi. At so, ang ginawa, not lugi. Ang ginawa nila, kumita pa siya ng 1 million. Di ba? Double talaga. Hindi na siya nakapagbayad sa wala kayo. Akala ko. Hindi na siya nakapagbayad sa gobyerno dahil sinuspend. Plus, kumita pa siya ng 1 million o sila ng 1 million sa mga consumers. So, nakita nyo, dyan naglalaro yan, mga kababayan, ang mga negosyante. Kaya sabi ko nga sa inyo, kawawa talaga. Kayo dapat may breakdown. Ipakita nila sa atin. Okay? Ipakita nila yung actual na financial data nila. Yung tinatawag na gross margin, net income per liter. Hindi lang pwede nga, handa ako, gusto nyo, bilhin nyo na lang, ibigay ko na sa gobyerno, ganyan-ganyan. Ang problema kasi, maganda sana kung government ang hahawak niya ng mga pinaka-basic na kailangan ng tao. The problem is, mauwi din yan maganda sana yung na yan sabi ko, may good and bad yan ang deregulation law na yan Pagka magkaroon ng fair market, magkaroon ng magandang kompetensya sa mga negosyante. Kasi ang nangyayari, nagiging kartel. Kasi kartel ang gobyerno. Doon ang DOE, kitang-kita nyo naman sa Senate hearing, kung nanood kayo, wala silang ginawa. Okay? Walang pag-check dito sa mga negosyante. Sana makita ng DOE, trabaho nila yun. Yung inventory, ano ba yung purchase level ninyo? Inventory level ninyo nung ganitong time. Old stock ba ito? Magkano nyo kinuha? 10 pesos lang to per liter Bakit ngayon 100 na yung binibenta nyo? O bagong bili ba yung binibenta nila? So doon mo dapat makikita mga kababayan na kung luma o old stocks na yung gas na ibinibenta ngayon. Kaya sabi ko nga sa inyo, kawawa talaga ang mga consumers. Kasi dapat DOE, Department of Energy, ang
nagpupulis o nag-check nito o nagmo-monitor sa ginagawa ng mga negosyante. Even though, okay, may deregulation law na tinatawag na hindi pwede pangimasukan ng gobyerno ang pagtaas ng presyo ng mga gasolina na yan, di ba? Hindi sila pwede mag-overpricing or yun nga, yung tinatawag na price gouging o pagsasamantala. O yun lagi yung naririnig na profiteering, di ba? Yung kumakamkam sila ng pera by overpricing o price gouging dahil sa may krisis pero pinagsasamantalahan nila, okay, ang mga taong bayan. Nakita nyo, mga palangga? Ngayon, ang ginagawa ng mga walang hiyang ito ay labag sa batas. At may mga pananagutan yan. May mga laws, may mga article, versikulo 4882, kung ano pa mga artikulo na yan, mga kababayan, na dapat magpaparusa sa mga yan at may kulong yan. Okay? Kahit ng mga abogado, kung may abogado nakikinig dito, may kulong yan. Siyempre, hindi ko lang kabisado kung anong batas na yun. But again, merong makukulong dapat. Pero bakit naman sila makukulong? Kung nagde-deliver sila ng mali-maleta dito kay Bangag at kay Lisa Tanas. Di ba? Nakita nyo mga kababayan? So, hindi po pwede yan. Yung i-divert mo. Emotional appeal na, eto nga eh. Ano nga kami? Gusto nga namin tumulong sa mamamayan. Ipakita nyo. Buksan nyo yung libro. Una na ipakita. DOE, trabaho nila yan. Okay? Hindi lang yung mangako ka. Baliwala sa akin yung income. Kung baliwala sa yung income, pengin pera kami. Bilis. Di ba? Kung baliwala sa income, pwede ba? Bigyan nyo ng pera, wag na ako. Bigyan nyo yung aming mga kababayan dyan. Or wag nang bigyan. Ilibre mo lahat. Sa manawagan ka. Kung baliwala sa income, ako po, si Ramon Ang, dahil kawawa ang sitwasyon ng ating bayan, lahat ng magpapagas sa petron ngayong araw na ito, minimum of 14 liters a day, libre. Di ba? Talaga, dapat ganun. Kaso wala eh. Ano lang na, ganyan-ganyan, pangako ko sa inyo, ganyan-ganyan, mahal ko Pilipino, baliwala sa amin yung income. Again, that's emotional appeal. Grabe ang buot-buot. Dahil kawawa pala, mahal pala ang Pilipino. Pero walang pinapakitang black and white o papel, ang DOE, na trabaho nila yan. Dapat nga ipatawag silang lahat yan eh. Kung ako I think papunta tayo dyan. Si Senator Marcoleta, dapat ipatawag ang Petron, Caltex, Shell, Chevron, lahat ng big corporations, oil companies, i-check kung during those days na nagsimula ang gyera at nagtaas sila, di ba, buksan lahat ang books, kitang-kita yan talaga, huli yan. Kung may bitay na parusa, bitay lahat yan mga yan. Kaso ang problem, mga kababayan, inaabuso ng mga malalaking negosyo. Kaya nga para malaman natin kung hindi sila nag-aabuso, ipatawag sila dyan sa Senado, imbis na mag-impeach yung mga putang inang mga yan, mga bangag dyan, kay Sara, ipatawag itong mga malalaking companies, titignan kung ano yung mga presyo ng pag-import nila, yung mga nabanggit natin kanina, yung import cost. Di ba? Titignan natin lahat yung inventory nila, kung kailan nila ito binili, ganyan-ganyan. Lahat yan. DOE, trabaho ng DOE yan. Kaso hindi nila ginagawa. Kasi sabi ko nga sa inyo, kartel na sila. Makikita mo naman lahat dyan eh. Kartel, magkakasabwat ang mga malalaking negosyo at ang gobyerno. So whether private ang may control sa fuel cost or prices, mga kababayan, or government, kung sila ay mga kasabwatan na mga sindikato katulad ni Bangag, walang aasahan ang Pilipinas. Kailangan natin ng leader na tunay na may pagmamahal sa ating bayan. Hindi yung ganitong bangag na bangag at nakikipagsabwatan sa mga malalaking negosyo. Hindi protected ng deregulation law, yung pagtataas nila ng presyo kasi pang-aabuso yan eh. Pagsasamantala. Di ba? Pagsasamantala sa ating sa mga consumers, sa atin lahat. Okay, sabi nga natin sa explanation natin, kailangan kasi ng competition, free market competition para may
Hindi pwede magsamantala. Pero ngayon, pare-pareho sila. Anong ibig sabihin yan? Nag-usap-usap sila, pare. O, kunyari, si Shell, si Caltex, si ganito. Lahat sila, o, kanina, lahat tayo, tataas natin yung presyo sabay-sabay. Pare-pareho tayong yayaman dito, sabi ng DOE. Magbigay lang daw tayo ng mali-maleta, hindi na tayo sisilipin. At mga ulol dyan sa sundalo tuloy, sa Senado, hawak na natin yan, si Soto, si Lacson. Mabigyan lang natin ng maleta yan, hindi na tayo papatawag yan sa Senate hearing. Yung mga ganon. Ganyan ang laro, okay? Ng isang kartel, isang sindikatong gobyerno. Di ba? Walang power ang government, para kontrolin yung pag-release nila ng prices every day. Pero pag overpricing, o yung tinatawag na price gouging, mga kababayan, yan ay mayroon silang pananagutan sa batas. Kasi sabay-sabay silang nagtaas ng presyo. Walang competition. Kasi kung mayroong fair competition, 100 per liter sa Petron, kunwari, sa Shell baka 60 lang. Kasi hindi siya sumabay So mayroon na silang mga internal agreements or internal kasunduan, tama. Internal sa buwatan, I think that's the right word, di ba? Na ma-manipulate nila. Sasabihin nila, ganyan, nakakatakot. Short tayo ngayon sa gas, di ba? Ang sabi ni Magag, hindi tayo short. We're okay, normal lang. Tapos, yung mga tao nagpapanik. May mga nagsarang gasolinahan. Di ba? May mga nagsara, 100 plus. The last time na-check ko, maybe 200 plus na gasoline stations ang nagsara. Kasi, para makontrol nila, para sabihin mayroong shortage. Para ma-justify nila yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang tawag dyan, mga kababayan, very cartel. Okay? Very panduruga sa atin. Di ba? Nasa krisis na tayo. Tapos pinagkikitaan pa tayo kayo pala, ng bonggang-bongga, talagang sky is the limit. Parang Sarah Sky na oil tanker, di ba? Sarah Sky na oil tanker na pinadala ni Putin. So, yung kartel na yan, o sindikato na ganyang galawan ng mga malalaking negosyo, sa oras na makita sa kanila, black and white, sa mga resibo, sa mga dokumento, dapat talaga may kulong yan. Dapat nga bita yan kasi pagsasabotahe yan. Okay? Pagsasabotahe sa ating bayan at sa taong bayan. Dapat nga sinasanction niya mga yan. Di ba? Katulad kay PRRD. Dapat nga tinutuli yung mga yan. Yung tuli na hindi na magising. Di ba? Sinasanction sila, tinatanggalan sila ng lisensya, nire-revoke ang kanilang mga lisensya, mga negosyo, kung ganyan pagsasamantala nila sa taong bayan. Yes, fine, because of the regulation chuchu law na yan. Hindi sila makukulong dahil what? Dahil hindi daw illegal, dahil may batas. Pero ang question, ang pag-overpricing ay may batas din na dapat silang panagutan kasi ito ay illegal, mga kababayan. Yan ang katotohanan dyan. Kaya kawawa talaga ang taong bayan kapag hindi kayo kumilos at hindi nyo pa nakukulam yan si bangag. Okay? Kasi magkakasabwat silang lahat. Kawawa kayo, mga palangga, patuloy na tumataas ngayon. Ang sabi ng gobyernong bangag, minomonitor nila, pero napatunayan yesterday na hindi nila minomonitor dahil mismo tinanong ni Senator Marcoleta kung na-check nyo ba ang mga malalaking oil companies, kung ano yung stock level nila,